Nag-record ako, marami na ako nasabi. Yung pala, hindi ko pa pala na-start yung recording. Pambihira yan. Alam nga naman, ulitin ko ulit sinabi ko kanina. Okay, ulitin ko. Nak, Edward, congrats. Nakapag-memorize ka ng 8 verses. Si Abby, hindi ko man lang nakausap. So, Merry Christmas sa inyo, ha? Merry Christmas. So, Edward, kahit na, okay lang, kahit maraming verse. Pero malaga, linggo-linggo, meron. Tapos, naiintindihan mo yung meaning. So, ngayon, gagawin ko, magdi-devotion ako, babasa akong Bible, ha? Pakinggan ninyo. Tapos, isipin niyo yung, buksan niyo rin yung Bible. Babasahin ko dun sa Psalm 119, ha? Psalm 119, verse 14. No? Psalm 119, verse 14. Ito ang sabi, I rejoice in following your statutes, as one rejoices in great riches. Wow. Huh? I rejoice in following your statutes, as one rejoices in great riches. So, ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay patungkol sa kagalakan ng tao sa buhay. So, dito pinaghahambing yung kagalakan na dulot ng kayamanan at kagalakan na dulot ng pagsunod sa utos ng Diyos. Parang tumitigil yata. Haray, stop yung record Okay lang. Gumana na naman eh. So doon, balik tayo doon, kagalakan, Sa mata ng mundo, pag nakatanggap ng malaking kayamanan, bahay, lupa, maraming pera, masayang masaya. Pero sa mata ng mundo, yung pagsunod sa utos ng Diyos, malungkot, boring, parang killjoy, hindi magandang sumunod. Parang ang pagsunod sa utos ng Diyos sa tingin ng mundo ay isang uri ng pagkaalipin. So, maling kaisipan yun. Maling kaisipan. Sapagkat ang sabi sa awit, kung masaya na makaranas ng kayamanan, masigit na masaya dapat ang sumunod sa utos ng Panginoon. Amen ba, Edward? Amen ba, B? Amen ba? Masaya ba kayong sumunod sa utos ng Panginoon? Masaya ba kayong sumunod sa utos ni mama nyo, ng lolo't lolo nyo? Kasi sabi ng Bible, yung pagsunod sa Diyos, nakikita rin sa magitan ng pagsunod sa matanda, sa magulang. Ayun. So, mahalaga, may memory verse. Okay yun. Pero kung ano sinasabi ng memory verse, dapat din ay susundin. Susundin. Yan ang mahalaga. So, Edward, Abe, gusto niyo bang yumaman? Ang laki nyo. Of course, pag yumaman na kayo, masaya. Pero malungkot nito, karamihan ng mga yumayaman, nakakalimot sa pagsunod sa utos ng Diyos. At karamihan pang pananaw ng marami, kung gusto mong yumaman, kailangan mong isang tabi ang sinasabi ng Diyos. Pero mali yun eh. Dito makikita natin sa Bible ay yung pagsunod sa Diyos nagkakaroon ng kaukulang gantimpala. At kasama ang gantimpala ay yung pag-asenso sa buhay. Okay? Okay ba yun? Sige Okay. God bless you.